Ang bilis malubot, 89% agad. Nakapag-pray ang worship team ha. Naka-live na? Sa pinagpalang linggo ng umaga po sa ating lahat. Isang maulang linggo ng umaga. Yan. Sa pagsisimula po ng gawain natin sa pag-celebrate natin ng dakilang araw ng ating Panginoon, inanyayahan ko po yung bawat isa na tumayo. At kunin po natin yung ating mga Biblia sa pagbabasa natin ng salita ng Panginoon. Kung meron po tayong mga Bible, pwede po natin buksan ito sa Psalms 150. And babasahin po natin yung 6 na verses na nakapaloob sa talatang ito or sa chapter na ito. Kung nandoon na po tayo, simulan po natin bagsakin sa ESV po kung magbabasa. Psalms chapter 150 verse 1. Praise the Lord, praise God in His sanctuary. Praise Him in His mighty heavens. Praise Him for His mighty deeds. Praise Him according to His excellent greatness. Praise Him with trumpet sound. Praise Him with lute and harp. Praise Him with tambourine and dance. Praise Him with strings and pipe. Praise Him with sounding cymbals. Praise Him with loud clashing cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. Tulad na sinabi sa talata ng Panginoon na let everything that has breath praise the Lord. And even though sabi ko ng Panginoon, kung wala magpupuri sa Kanya, kaya niyang gawin yung mga bato na magpupuri para sa Kanya. So as we have this breath of life, let us praise God. And let us worship Him in His sanctuary, in His presence. Let us pray. Father God, we thank you sa umagang ito as we pursue, Panginoon, yung glory mo, yung majesty mo, yung grace mo, yung mercy mo na nag-cover sa atin, Panginoon. So that we will be able to go to your throne of grace, Panginoon. Hindi dahil kami mabuti, hindi dahil sa aming mga ginawa, kundi dahil sa ginawa mo, Panginoon, sa cross sa Calvary. Kaya naman, Lord God, as we sing these songs, as we worship you, Lord God, as we magnify your name, help us, Lord God, to be more intimate, to be more personal, Lord God, and standing namin sa iyong harapan. And i-acknowledge namin, Panginoon, that without you, we are nothing. Without you, we can do nothing. Kaya naman naman, sa iyo namin tinataas sa pinakamataas sa papulit pagsama sa dakilang pangalan ng mga anak. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. And this song tells us po sa atin na walang katulad yung Panginoon. Amen. And if we believe na talaga namang wala siyang katulad, wala kang basta yung Panginoon, let us declare you and sing this song as we pray.
Tunay nga, pinalaya na tayo ng Panginoon. Amen? Pinalaya tayo ng Panginoon. Kaya naman, let us worship Him, praise Him, give Him all the glory, worship and honor Him. Let us sing. Malaya tayo magpuri, tama ba? So as we sing this song, as we declare yung kabutihan ng Panginoon na ginawa niya 2,000 years ago, actually hindi. It is a story of almost a story of 5,000 years in the making. Amen? And now we are here the last times. Yung dulo ng orasan, but still, yung glory niya, pumapaligid sa atin, yung mayakap sa atin, biyaya yung grace niya. So as we sing this song, it is just a song, but it is a prayer. It is something that we need to declare because we need it. We need it to declare in ourselves. It's in every word na nagagaling sa Panginoon as power. Amen? So let us sing. Sa akin, isang
tagumpay. Kaya nagdagad na hindi na pa sa pag-alor. Puso ko ay sa'yo mahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan mo'y ikaw ay sa pag-ibig. Sa pag-sika iyong hindi, halagin na mauwi. Mayroon lamang ang sanding buhay, hindi pagkakahit naman sa'yo'y ibigay. Mayroon pa man sa'kin nag-iisang taglay, ilalaat bawat saglit. Pag-ibigin ka nang wala kung walay kailangan. So, you don't deserve it, or you deserve it of God. Oh, sige lamang sa panahon, natatanging kayamanan mo'y bawat sa pag-ibig. Sa pagsita iyong ibig, halagin na mauwi. Wala kami mga sa lives, Lord God. But we have this one right now, Panginoon. And hayaan ko, Lord, ay alay namin sa iyo. And our church, as we sing this last song, let us declare who God is in our life. Let us let God, Lord, you are my God, you are my Savior, you deserve all the worship. Dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyong hagdan.
sa bigayan. Ang buhay magpupuri sa'yo. Come on, church. Pumuli ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghas ang buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Iligtas na kalangitan ang iyong kaluwalhatian, at dahilan mo'y di mapapantayan. And so our heart, our thoughts, so God, that He our hearts for your word, O God.
O God, for your grace, for your mercy, O Lord. You alone, O God, you all this, Lord God. This next heart, this new mind, soul, this new mind, body. As you ready our hearts, Lord God, as you steer our hearts. Handa na kami pakinig, Panginoon, sa sabihin mo sa umagang ito. And this is how we pray, in your name alone. In Jesus' name, amen, amen. Amen. Wala yung wireless. I-set up lang po. Magandang araw ng linggo po sa ating lahat. Yan, bagamat maulan, salamat kasi hindi mainit. Meron tayong ngayon, natural na air conditioning system. Yan, salamat sa Panginoon sa oras ng pagpupuri. Yan, mahirap talaga kapag meron kang anak na hinahabol-habol. Yan, salamat sa Panginoon, no? At tayo po ay nakatapos na naman ng isang linggo and we are actually in the final day of May 2026. Yan, purihin ng Panginoon. Kumusta po ang inyong buong buwan ng Mayo? Okay, Ra. No. And ay May 31 and we are also celebrating our family day. Kaya mamaya po dito na lang po tayo mag-lunch. Yan, para sa mga hahabol pa. Yan, kayo po ay maaari pang makahabol. At sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live, pagpalain po kayo ng Panginoon. At sa mga makakasumpong nito sa ibang araw, dahil ito ay recorded, so pagpalain din po kayo ng Panginoon. Ngayon, as we continue yung pag-aaral po natin, pagpapatuloy sa salita ng Panginoon through the Book of Genesis. Buksan po natin yung ating mga Bible sa Genesis chapter 38 hanggang sa 39. Genesis 38 to 39. Yan, purihin ng Panginoon. So, dalawang chapter po ang ating pag-aaralan at pagninilay-nilayan ngayon. Ito po ay opposite stories. Pero nagpapakita ng isang common theme. Yun yung pagiging sovereign ng Lord, no? Being able to watch over us in everything. Okay? So, Genesis 38 to 39, basahin ko po. Nang panahong iyon, humiwalay si Judah sa kanyang mga kapatid at nakipanirahan kay Hira na isang Adulamita. By the way, ako po ay nagbabasa sa Magandang Balita Tagalog version. Napangasawa niya roon ang anak ni Sua, isang Kananeo. Nagkaanak sila ng 3 lalaki. Ir ang pangalan sa panganay. Ang pangalawa naman ay Onan. At Sela naman ang pangatlo. Si Judah ay nasa Kezib nang ipinanganak si Sela. Pinapag-asawa ni Judah ang kanyang panganay na si Er at ang napangasawa nito ay si Tamar. Napakasama ng ugali ni Er, kaya't nagalit sa kanya si Yahweh at siya'y pinatay. Kaya't sinabi ni Judah kay Onan, tungkulin mong sipingan ang byuda ng iyong kapatid upang magkaroon siya ng mga anak sa pamamagitan mo. Alam ni Onan na hindi ituturing na kanya ang magiging anak niya sa kanyang hipag. Kaya itinatapon niya sa labas ang kanyang binhi upang huwag magkaanak ang kanyang kapatid sa pamamagitan niya. Ito'y kasuklam-suklam kay Yahweh, kaya't pinatay rin siya. Sinabi ni Judah sa manugang niyang si Tamar, umuwi ka na muna sa inyo at hintayin mong lumaki ang bunso kong si Sela. Sinabi niya ito dahil sa takot na baka mangyari kay Sela ang sinapit ng kanyang mga kapatid, kaya't umuwi muna si Tamar sa kanyang ama. Pagkalipas ng panahon ay namatay ang asawa ni Judah. Matapos ang pagluluksa, nagpunta si Judah sa Timnat para tignan ang paggupit sa balahibo ng kanyang mga tupa.
Kasama niya ang kaibigan niyang si Hira na taga-Adulam. Samantala, may nagsabi kay Tamar na pupunta sa Timnat ang kanyang biyanan upang gupitin ang balahibo ng mga tupa nito. Pagkarinig nito, hinubad niya ang kanyang damit panluksa. Nagtalokbong siya at naupo sa pagpasok ng inain, kaya't nadadaanan patungo sa Timnat. Ginawa niya ito sapagkat alam niyang binata na si Sela, ngunit hindi pa sila ipinapakasal ng kanyang biyanan. Nakita ni Judah si Tamar, inakala niyang ito'y isang babaeng nagbebenta ng aliw sapagkat may takip ang muka. Lumapit siya at inalok ang babae na makipagtalik sa kanya. Hindi niya alam na ito ang kanyang manugang. Anong ibabayad mo sa akin? Tanong ng babae. Sumagot si Judah, padadalahan kita ng isang batang kambing. Payag ako, sabi ng babae. Kung bibigyan mo ako ng isang sangla hanggat hindi ko tinatanggap ang ipapadala mo. Anong sangla ang gusto mo? Sagot ni Judah. Sumagot siya, ang iyong singsing na pantatak, kasama ang kadena at ang tungkod mo. Ibinigay niya ang hinihingi ng babae at sila'y nagsiping. Nagdalang tao si Tamar, pagkatapos umuwi siya at inalis ang kanyang talukbong at isinuot muli ang kanyang damit pangluksa. Pag-uwi ni Judah, isinugo niya ang kaibigan niyang taga-Adulam upang dalhin sa babae ang ipinangako niyang sangla. Nagtanong-tanong siya sa mga lalaking taga-roon at ang sagot ng mga ito'y walang gayong babae roon. Nagbalik kay Judah ang kanyang kaibigan at sinabi ang nangyari sa kanyang lakad. Kaya't sinabi ni Judah, hayaan mo na sa kanya ang iniwan kong mga tao. Ang iniwan kong sangla, baka tayo'y pagtawanan pa ng mga tao. Dinala mo na sa kanya ang kambing, ngunit wala siya roon. Makaraan ang 3 buwan, may nagsabi kay Judah, ang manugang mong si Tamar ay naglaro ng apoy at ngayon nagdadalang tao. Ilabas ninyo siya at sunugin ang utos ni Judah. Habang siya ay kinakaladkad na palabas, ipinasabi niya sa kanyang biyanan, ang may-ari ng mga ito ang ama ng aking dinadala. Tignan mo kung kanino ang singsing, kadena at tungkod na ito. Nakilala ni Judah ang iniwan niyang sangla, kaya't sinabi niya, wala siyang kasalanan, ako ang nagkulang. Dapat sana ipinakasal ko siya kay Sela at hindi na niya ito muling sinipingan. Dumating ang panahon ng panganganak ni Tamar at natuklasang kambal ang kanyang isinilang. Sa oras ng kanyang panganganak, lumabas ang kamay ng isa at ito'y tinalian ng hilot ng pulang sinulid upang makilala ang unang inianak. Ngunit iniurong ng sanggol ang kanyang kamay at naunang lumabas ang kanyang kakambal. Sinabi ng hilot, ano't nakipagsiksikan kang palabas? Dahil dito, Fares ang ipapangalan sa bata. Ang sanggol na may taling pulang sinulid ang huling iniluwal at ito'y pinangalan ng Zara. 39. Ito naman po yung kwento ni Jose habang nangyayari yung mga bagay na ito kay Judah. Dinala nga si Jose sa Ehipto at dooy ipinagbili siya ng mga Ismailita kay Potifar, isang Ehipsyo na pinuno ng pamahalaan ng paraon at kapitan ng mga tanod sa palasyo. Sa buong panahon ng paglilingkod ni Jose sa bahay ni Potifar ay pinatnubayan siya ni Yahweh. Anumang kanyang gawin ay nagtatagumpay. Napansin ni Potifar na tinutulungan ni Yahweh si Jose. Kaya ginawa niya itong katiwala sa bahay at sa lahat niyang ari-arian. Mula noon, dahil kay Jose ay pinagpala ni Yahweh ang buong sambayanan, sambahayan ni Potifar pati ang kanyang mga bukirin. Ipinagkatiwala ni Potifar kay Jose ang lahat, maliban sa pagpili ng kanyang kakainin. Si Jose ay matipuno at magandang lalaki. Dumating ang panahon na pinagnasaan siya ng asawa ni Potifar at sinabi nito, sipingan mo ako. Tumanggi si Jose at ang sabi, panatag po ang kalooban ng aking Panginoon sapagkat ako'y narito. Ginawa niya akong katiwala at ipinamahala niya sa akin ang lahat sa bahay na ito, maliban sa inyo at sa kanyang asawa. Hindi ko po magagawa ang ganyang kalaking kataksilan at pagkakasala sa Diyos. Hindi pinansin ni Jose ang babae kaya't araw-araw itong nakipag-usap na sumiping sa kanya. Ngunit isang araw, nasa bahay si Jose upang gampanan ang kanyang tungkulin. Nagkataong wala roon ang ibang mga utusan. Walang ano-ano hinablot ng babae ang kanyang balabal at sinabi, halika't sipingan mo na ako. Patakbo siyang lumabas ngunit naiwan ang kanyang balabal sa babae. Sa pangyayaring ito, nagsisisigaw ito at tinawag ang mga katulong na lalaki. Tignan ninyo, dinalhan tayo ng asawa ko ng Hebreong ito para hamakin tayo. Sukat ba namang pasukin ako sa aking silid at gusto akong pagsamantalahan? Mabuti na lamang at ako'y nakasigaw. Pagsigaw ko'y kumaripa siya ng takbo at naiwan sa akin ang kanyang damit.
Itinago niya ang balabal ni Jose hanggang sa dumating ang asawa. Sinabi niya rito, ang Hebreyong dinala mo rito ay bigla na lamang pumasok sa aking silid at gusto akong pagsamantalahan. Nang ako ay sumigaw, kumaripas ng takbo at naiwan sa akin ang kanyang balabal. Nagalit si Potiphar nang marinig ang sinabi ng asawa, kaya't ipinahuli niya si Jose at isinama sa mga bilanggong tauhan ng Paraon. Ngunit si Jose ay hindi pinabayaan ni Yahweh. Ang bantay ng bilangguan ay naging napakabait sa kanya. Si Jose ay ginawa niyang tagapamahala ng lahat ng mga bilanggo at siya ang tanging nagpapasya kung ano ang gagawin sa loob ng bilangguan. Hindi na halos nakikialam ang bantay ng bilangguan sa ginagawa ni Jose sapagkat si Yahweh ay kasama nito at pinagtatagumpay siya sa lahat niyang kanyang gawain. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na patuloy at malaya po naming nababasa, na pagninilay-nilayan. Sa dalawang kwento na ito, Panginoon, ng magkapatid na si Judah at si Jose, tulungan niyo po kami, Panginoon, na maunawaan ang nais mong sabihin sa amin, lalo sa kung paano namin ito maisa sa pamuhay sa pang-araw-araw. Maraming salamat sa panahon, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na narito, maging sa mga nanonood at manunood pa. Dalangin namin, Lord God, na ipaunawa mo ito sa amin so that we will be able to be equipped more with the things that we need as we continue this journey while we are here in this world na pinagpapala mo ng pananampalataya at biyaya galing sa iyo. Maraming salamat, Ama, sa iyo pong kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Nakita po ninyo ang pagkakaiba ng kwento ng dalawa. No? Si Judah, okay, after po ng pangyayari na hinulog ng magkakapatid si Jose doon sa balon, we know that last week. Okay, so si Judah kasi ang may pakana na ibenta na lang si Jose. So very pragmatic, no? Very practical ang kanyang kaisipan. Well, after all these things, Judah decided to leave his family. So umalis po siya at pumunta doon sa bayan ng mga Canaanites na tinuturing na hindi kalahi ng Israel. And in that field or doon sa lupain na yon, in-establish niya yung kanyang sarili bilang isa sa mga pinaka-mayaman. Okay po? So nakikita natin na nung panahon na to ay nasa high ng buhay si Judah. He intentionally went away from his family, go into another place na malapit doon sa mga hindi kabayan or tinawag ng Diyos, and then he established himself there. Nagkaanak siya ng 3. Yung kanyang panganay ay ipinakasal niya sa isang Canaanite na si Tamar, okay, which later on, dahil sa kasamaan ni hindi binanggit. So hindi malinaw ang kahit sinong Bible scholar sa kung anong klaseng kasalanan ni Basta when that word is used, na sa sobrang kasamaan niya, yung Diyos mismo yung nagparusa sa kanya. Okay, so bilang isang tatay, okay, na namamahala ng kanyang household, responsibilidad niya na ipakasal ang kanyang susunod na anak doon sa naiwang byuda. So that is according to the ancient Near Eastern culture. Para yung magiging anak ng babae ay magmamana pa rin ng possession, which is supposed to go doon sa panganay. Naunawaan po natin. Yung ganyang klaseng kautusan ay inadapo ng kautusan ni Moses, na kapag may isang byuda ng lalaki, yung kanyang kapatid yung pagpapakasal doon sa babae para hindi po mapabayaan ang widow o ang byuda. Naunawaan po natin. Amen? So dahil naipakasal nga po si Onan doon kay Tamar, si Onan naman dahil alam niya na hindi anak niya, na hindi talaga ituturing na anak niya ang ipapanganak kay Tamar at alam niya na yung mapupuntang mana doon ay mana para sa kuya niya at hindi mapupunta sa kanya ang mana, so siya po ay nag-withdrawal. Ibig sabihin, yung sperm cell during coitus o yung kanilang intercourse, hindi niya po hinahayaan na makapasok sa babae. May mga nagsasabi kasi dito na masama ang natural method ng family planning dahil sa text na ito. No. Ang tinutukoy po dito kung bakit nagalit po ang Diyos kay Onan dahil sa paglabag niya doon sa utos ng Diyos sa kanyang pamilya. So dahil sa kasalanan ito, hinayaan din ng Diyos na mamatay si Onan. So ilang anak na lang ang naiwan kay Judah? Isa na lang, si Sela. Bata pa si Sela nung time na yon, kaya hindi pa pwedeng ipakasal kay Tamar. Kaya ang ginawa ni Sela, pinauwi niya muna si Tamar sa bayan niya para antayin na lumaki si Sela at magdinata, and then later on, ipapakasal daw niya kay Tamar. Pero the truth is, kagaya sa nabasa natin, ayaw na ni Judah ipakasal ang kanyang anak kasi baka mamatay din daw ito. So, nandun yung kanyang takot. Then later on, syempre, nakabihis pang byuda itong si Tamar at alam niya sa kanyang sarili no, na nag-aantay siya ng pangako, ng covenant ng kanyang manuga, ng kanyang biyanan. But later on, ang nangyari is
Okay, so pumunta po doon si Judah sa bayan ni Tamar. Nalaman nito ni Tamar at nagkunyari siya na isang prostitute. Hindi na-recognize ni Judah na yun pala yung kanyang manugang at siya po ay inalok ng pakikipagsiping. So, to make it short, may nangyari sa kanila. Ang kanyang ipinambayad, yung kanyang singlet, yung kanyang pong chain, yung kanyang pantatak para sa kanyang mga ari-arian at mga binibenta, kasama yung kanyang tungkod which symbolizes his authority. Yun ay pansamantala lamang. Sabi niya, ipapadala ko sa iyo yung isang batang kambing para maibalik ko sa akin ang aking mga possession. Pasok po, tuloy po kayo. Ganong umaga po. Okay? So with this kind of story, nakita natin kung anong klaseng kasalanan ang nagawa ni Judah, especially over Tamar, okay, na kanyang supposed to be manugang. So nagkaanak po siya kay Tamar. Diba? Isipin mo yun? So that kind of... By the way, just for everyone's knowledge, ang Genesis chapter 38 po ay isa sa mga pinaka-ini-skip na sermon ng mga pastor. Okay, pag tinignan po natin yung survey or throughout the historical context, no, dahil sa sama ng nangyari dito. Imagine, the father-in-law, okay, siya po yung naging reason kung bakit nagkaanak yung kanyang manugang dapat. And then, para pagtakpan pa yung kanyang kasalanan, no, gusto niya pang ipapatay si Tamar kasi nabalitaan niya nga na buntis. Na nakipagsiping daw sa kung sinong lalaki instead na mag-antay ng kanyang period of being a widow to wait for the third son. So pinagtatakpan ngayon ni Judah yung kanyang kasalanan. And then later on, he found out na dahil sa mga iniwan niyang possession, siya pala ang naging dahilan kung bakit nabuntis si Tamar. But the good thing here sa dulo, inadmit niya yung kanyang kasalanan. On the other side of the world, nandoon si Joseph, living as a slave to Pharaoh in Egypt. Naunawaan ko natin dahil siya po ay binenta ng mga Ishmaelita. Dahil sa kanyang pagiging productive, very quality or effective ang kanyang work, siya po ay inassign na mamahala sa sambahayan ni Potiphar, na kung titignan natin sa panahon natin ngayon, siya po yung sabihin natin na PNP Chief of Staff or PNP Chief or yung pinakamataas sa military ng presidente. So, ibig sabihin, napakalaki po ng responsibility ni Potiphar. So, sa kanyang sambahayan, ipinagkatiwala si Jose, lahat ng bagay doon, ikaw ang mamamahala maliban sa aking asawa at kakainin. And then, syempre, guwapo si Jose, diba? Matangkad, siguro kasing height ni Pastor Bench, kamukha ni Pastor Bench, pogi, tapos matipuno, diba? Okay, so ang ginawa ngayon ng asawa ni Potiphar is inaakit niya dahil wala nga yung kanyang asawa doon. So the temptation is there. And you know the story, isa po ito sa laging pinipreach. Kung yung 38 ay kadalasang iniiwasan, ang Genesis chapter 39 naman, ang kadalasang pinipreach about overcoming temptation. So we know what happened to the story. Tinry po na sipingan ng asawa ni Potiphar si Jose, but because Joseph knows how intimate he is to God, yung kanyang relasyon sa Diyos, he is able to withstand the temptation at tumakbo po siya. Ang nakakalungkot na bagay lang dito, naiwan niya yung kanyang balabal. At yun yung ginamit na false evidence ng asawa ni Potiphar para sabihin na si Jose ay pinagtangkaan siyang gahasain, and later on, nakulong si Jose. So nakita po natin yung contrast ng dalawang story ng magkapatid. Judah went out intentionally, no? Sinasadya niya na umalis sa kanyang pamilya, while Joseph was sold into slavery. Okay, so merong pagkataas at pagkababa yung kanilang buhay. Introduction pa lang to, hindi pa nga natin alam yung title ng mensahe. So ang title po ng message natin is Highs and Lows. So this is a comparison of Judah and Joseph's responses to temptation and how God was able to see His divine providence. Sino po sa inyo dito yung nasa high ng inyong buhay? Pag sinabi nating high, magaganda yung mga nangyayari sa iyo ngayon. Like Judah. No, during his time away from his family, mas dumami yung kanyang possession. Okay, yung pagkakaroon po ng pantatak, tsaka chain, that is a symbol na ikaw ay isang malaking tao sa society. Siguro kung titignan natin ngayon, si Judah, okay, when he went away from home, isa siya sa mga prominenteng tao, sikat na businessman sa lugar kung saan siya pumunta. Mayaman po siya at kilala sa kanilang bayan. He also has a possession of a staff that symbolizes authority over the public or the general public. Ibig sabihin, meron talaga siyang estado na sasabihin natin na kilala at very noble sa kung saan po siya nung time na yon.
And then on the other side of the world, andun si Jose, binenta ng kanyang mga kapatid, suffering as a slave. Andun siya sa low ng kanyang buhay. So, sino po ang nasa low ng buhay ninyo ngayon? Okay? O yung iba nasa mid lang. So, may mga pagkakataon na tayo ay nasa high ng buhay natin. May mga pagkakataon na tayo naman ay nasa low ng buhay natin. But, whatever circumstances are we facing right now, I know na tayo po ay matututo mula sa salita ng Panginoon. Amen? So, here's the central idea. Okay. Joseph and Judah had vastly different choices and circumstances. Pinili ba ni Jose na pumunta sa Egypt? Yes or no? Hindi. Pinili ba ni Judah na pumunta sa Canaan? Yes or no? Yes. It was his choice to go away from family or left his home. Pero si Joseph, okay, nasabi natin na sinasamahan ng Diyos. Okay, from the start, di ba? Paborito siya ng kanyang tatay, lahat ng kanyang ginagawa is very productive, but he is in a low season of his life. Whereas si Judah, na ang ganda na nangyayari sa buhay niya, masasabi ba natin na kasama niya yung Panginoon? Definitely, kasama pa din niya. But he is doing all these things according to his permissive will, hindi sa kalooban ng Diyos. But it does not mean na iniwan na po siya ng Diyos. Okay, tingnan natin yung mga nangyari. Judah chose to live away from the covenant family, enjoying high status, worldly pleasures, while distancing himself from God's people. Nilayo niya yung kanyang sarili sa covenant family. And he is living a life that most of us would just imagine na sana all. Maganda ang buhay ni Judah. Joseph was sold into a foreign land by his own brothers, living as a slave with no control over his circumstances or future. Hindi niya nga alam kung kakain siya sa araw na yon. Total opposite. But, the common thread between the two brothers, both men faced temptations and had to decide how to respond. Whether they are in the high of their life or low of their life, pareho sila na humarap sa tukso or temptation. Our responses reveal our intimacy with God and our trust in His plan. So, kagaya po natin, whether we are in a higher position of life or in a lower position of life, wala pong excuse sa atin kundi humaharap po tayo sa temptation. Amen. Now, this is the same thing that we encounter in our lives today, and the way we respond to temptation says a lot about our intimacy with God. At the end of their story, it was God who took over, keeping His divine providence working on both men. Nakita po natin yung ending sa bahaging ito ng story ni Judah. Pero kay Joseph, para makita natin, aalamin pa natin yun hanggang Genesis 50, but we will be having an overview this morning. Okay po? Nakita po natin yung sitwasyon ng dalawa, no? Yung isa, may status symbol, maayos ang buhay. He intentionally went away from God's family. He ran away from home. While the other one was sold as a slave. Okay, pero, hindi po ba natin sabihin na hindi yun kalooban ng Diyos sa buhay niya? He was still living under divine providence. So ano po yung mga bagay na matututunan natin as we compare and contrast the lives of Joseph and Judah? Una, no one is excused from exposure to temptation. Judah was living a life that most of us can dream of, but the temptation was there. Namatay yung kanyang asawa and he was looking for a prostitute to satisfy that fleshly desire. Hindi lang yun yung unang pagkakataon na nangyari sa kanya. He was living in that kind of world. So it's a practice, it's a pattern of their culture. Kahit maayos yung kanyang buhay, and he came from a family who have seen how God worked throughout the years, still he chose to go through that situation at mag-give in sa temptation. And then here's Joseph, na sobrang bigat ng buhay, namumuhay bilang isang alipin, masakit yung pinagdadaanan sa bawat araw, then all of a sudden iisipin mo, maawa naman sana sa kanya yung God. Kasi grabe na yung kanyang pinagdadaanan. But then the Lord still allowed him to face temptation through Potiphar. Pag sinabi po nating temptation, hindi lang ito yung fleshly temptation that pulls our flesh, no? Na umahatak sa atin. Kahit anong bagay that can fulfill the gratification of our flesh,
hindi lang po sexual. That can also be considered as temptation. Whether you are being pressured or being attracted by pleasure. Lahat ng bagay na yan ay temptation. Pakisabi po, temptation. The intention or objective of temptation is to distract us, to pull us away from our intimacy with God. So anything that you are facing every day that tries you to be pulled away from your intimacy with God is a temptation. Sa Tagalog, pagsubok. Sa ibang salita, tukso. Amen po, church. Hindi ko na kayo paparecitein, no? But you know, alam nating lahat dito, bawat isa sa atin, what are the temptations that we are dealing with every day. I'm just gonna make it clear. Hindi porket humarap ka sa temptation, nagkasala ka na. Because all of us are facing temptation every day, whether we are in a high or lower position of life. Amen po, church. Okay? Temptation is always present, whether at high or low points of life. No season of success or struggle makes us immune from it. Hindi porket madami akong binabayarang utang, excuse na ako sa temptation. Hindi porket ngayon ay nagse-celebrate ako ng tagumpay, excuse na ako sa temptation. Nakukuha po natin, church. Okay? So the first idea that we need to learn from the lives of Joseph and Judah is that kahit anong punto pa ng buhay ang kinakaharap mo ngayon, temptation is still knocking at the door. Nandyan pa din yan. Nag-aabang, gagamitin ng kaaway to make you fall into his trap. Nakakasunod po tayo, church. Okay? So the application is that since alam mo, the temptation is always there, we need to stay guarded and vigilant. Aakalain ba ni Judah na sa kagustuhan niyang masatisfy yung kanyang flesh, yung prostitute pala na gusto niyang makasiping nung gabing yun ay ang kanyang manugang? That's incest. Kasuklam-suklam po yun sa mata ng ating Diyos. He lived away. He went away from the covenant family. He went away from the territory na during their time can really be considered as the territory of God. He went away, living. Naging maayos yung buhay niya. Kung tutuusin, parang okay kung kailan umalis ako doon sa family of God, parang gumanda yung buhay ko That's how the world can tell lies against us believers. Parang sumarap yung buhay ko nung hindi na ako nag-church. Parang nung hindi na ako nagbabasa ng Bible, parang mas nakapag-focus ako sa work. Parang nung hindi na ako nakaka-attend ng Sunday service, parang mas gumagaan yung buhay. Definitely what happened to Judah. But he was not immune from temptation. Mas lumapit siya actually. Because he was living in a territory of people who don't believe Yahweh. Lalo niyang inilapit yung sarili niya sa temptation. And then on the other side of the world, again, Joseph was struggling, living also in a land where people do not believe Yahweh or they don't have God, na kagaya ng Diyos ni Joseph. But still, he was tempted. So again, the application, church, let us stay vigilant. Whether you are celebrating, whether you are struggling, whether you have accomplished something, or whether you are experiencing a situation na hindi na-meet ang expectation mo, you are still exposed to temptation. So you need to stay vigilant. Anong sabi ng ating Panginoon sa Matthew 26:41? Watch and pray, so that the enemy could not have a foothold on you, would not have an overtake against you. The spirit is so much willing, but the flesh is totally weak. Is that an amen, church? Okay. My question is, how are we being vigilant in times of high points, in times of low points, in facing all these temptations? Minsan alam natin na tukso ito. Just like Judah, alam niya na tukso ito. Like Joseph, alam niya na yung asawa ni Potiphar ay tinutokso siya. And mind you, kapag
Sa Egypt ka, mataas ang posisyon mo, ang asawa mo, hindi basta-basta. Might be one of the most beautiful woman in Egypt during that time. Tapos malayo si Joseph sa kanyang family. He was living far away from home. Kung tutusin, meron siyang dahilan to give in to the temptation. Lord, hinayaan mo na ibenta ako ng mga kapatid ko, nalayo ako sa pamilya ko, nahihirapan ako dito ngayon sa bayan na hindi ko naman alam ang kanilang kultura. O sige, may temptation. Kakagatin ko na lang to kasi nagtatampo ako sa iyo. But he stood up for his principles. Kahit alam niya na yun ay temptation that anytime pwede niyang i-take advantage. And he had all the reasons na magtampo sa Diyos. Still, mas pinahalagahan niya yung relasyon niya sa Panginoon. He stayed vigilant amidst of that temptation. Again, both of them are aware. Alam ni Judah na may temptation. Alam ni Joseph na may temptation. But the problem, tingnan po natin yung pangalawang point. Our approach to temptation has hard consequences. Paano nila in-approach yung temptation? Of course, nabasa natin, Judah gave in while Joseph fled. Ano nangyari when Judah gave in? Giving in to temptation leads to more sin. Ano pa naging pagkakasala niya? Dahil nagkasala na siya, okay? Nagkasala pa ulit siya. Tinry niya pa magsinungaling. He tried to hide that guilt. Nung simula pa lang na ayaw niya nang ipakasal yung kanyang anak na si Sela kay Tamar. That's already a sin. Then he made a way para mapagtakpan yung kasalanan na yun hanggang sa matuloy na ng matuloy yung kanyang pagkakasala. Have you experienced that, church? Me, myself, I experienced that. Nasa kagustuhan mong i-justify yung sarili mo sa isang kasalanan na nagawa mo, nagkakasala ka palalo. Amen, church? Again, the same thing with what happened to Judah. Our approach to temptation has hard consequences. May laser ba to? Wala, no? May laser. Ayun, kaso hindi siya makita. Yun lang. Okay? Kung paano tayo nagde-deal sa hinaharap nating temptation, okay, has hard consequences, certainly. Giving in to temptation leads to more sin and only temporary freedom. Okay? After that sin, malayang namuhay si Judah. He continued to live his life. Maayos, businessman, with more possessions, baliwala sa kanya na ipadala yung alaga niyang kambing. Okay? Not until Tamar revealed the sin. Sabi ng slave ni Judah sa kanya, Master, yung babae na mamanugangin mo dapat, manugang mo na actually, okay? Nung binanggit dito, naglaro siya ng apoy. Ibig sabihin, he worked as a prostitute at ngayon buntis po siya. Galit na galit ito ngayon. Okay. Galit na galit si Judah. I always tell this, kapag alam mo na may mali kang nagagawa, you always magnify the sins of others. That's an unconscious way na gusto mong pagtakpan yung ginagawa mong kasalanan. Gusto mong i-magnify yung kasalanan ng iba, just like what Pharisees are doing. Alam nila na may mga mali silang nagagawa, pero kapag nalaman nila na may maling nagawa yung iba, they magnify that. Ganun ang ginawa ni Judah. He wanted to magnify the sin of Tamar kasi gusto niya na somehow mabawasan yung guilt niya sa kasalanan niya. But what happened? Nalaman niya na yung possession na nandoon kay Tamar are the very thing that he is taking care of. Mga bagay na pinakaiingatan niya, na pinagpalit niya sa isang gabi ng tawag ng laman. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Siya pala ang tatay. He gave in. Bakit? Hinayaan niya na ang kasalanan niya ay magpatong. What happened to Joseph? He fled. Okay, fleeing. Kapag tayo ay tumakbo, umalis, iniwasan natin yung temptation, what will happen to us? Okay, fleeing temptation may bring
difficulties. Akala ba natin maayos? Hindi. The more that you try to flee from temptation, the more kang kakatukin ng kaaway. Do you agree with me? The more nalalakasan ng kaaway, yung pagpe-pressure sa'yo, yung pagte-tempt sa'yo, yung pagtutokso sa'yo. Do you imagine that? Have you experienced that? Kung kailan gusto mong umiwas, tumakbo sa temptation, doon mas maraming bagay na magpe-pressure sa'yo, nagbumigay doon sa temptation. Yung pag-iwas ni Joseph, napatulan yung asawa ni Potiphar, brought him to prison. See? Wala siyang kasalanan, but his suffering continued. Mas lumala pa nga. It get worse, right? Sa kagustuhan niyang maiwasan yung temptation, lalong lumaki yung kanyang problema. Na instead na maayos na siyang nagsisilbi sa palasyo, doon sa bahay ni Potiphar, nakulong pa siya ngayon. Either way, whether you give in or you flee away from temptation, there's a hard consequence. But here's the good thing. Anong nangyari? Doon sa pag-give in, akala ngayon ni Judah meron siyang freedom. Pero sa dulo, andoon yung kanyang pagbabalik pa rin na dapat pagsisihan niya yung kanyang kasalanan. He still needed to face the consequences. Kay Joseph, if we're going to look at fast forward sa buhay niya, what happened? Ginamit ng Panginoon yung preso, yung season ng kanyang pagiging bilanggo, so that the Pharaoh can discover who he is at makilala yung Diyos niya. Sa mga susunod na preaching, makikita po natin how the Lord was able to promote Joseph once again to save people na nasa preso at isave yung Pharaoh at isave yung buong Egypt. So it was a temporary difficulty or challenge which eventually led to total freedom. The point is, giving in into temptation will give us somehow temporary freedom. Kasalanan, okay, tatakpan ng another kasalanan, temporary freedom. Gagawa na naman ng kasalanan, tatakpan na naman ng kasalanan, temporary freedom. But in the end, sisingilin ka pa rin ng Diyos. Nakukuha natin, church. Amen po. Okay? On the other side, here's Joseph. Umiwas sa kasalanan, pagsubok. Parang walang freedom. Umiiwas sa kasalanan, pasikip ng pasikip yung mundo niya. But later on, God turned the tables around. There's a total freedom. Is that an amen, church? Okay? So how we approach temptations, which has hard consequences, can determine the outcome. So anong application po natin dito? Okay? Don't cover sins with more sins. Kapag naka-encounter tayo ng temptation, nag-give in tayo, nagkasala tayo, ginawa natin yung bagay na hindi dapat, nag-give in tayo, huwag na nating i-justify yung kasalanan na yun sa pamamagitan na naman ng isang kasalanan. Instead, be like Joseph. Flee from temptation. Choose the path of righteousness even when it costs you. As long as you are living in intimacy with God, lagi mong piliin na i-overcome yung temptation. Going back to the first point, again, anong sabi natin? Whether you are in high point, okay, high season, or low point, low season of your life, you are not immune from temptation. There will always be temptation na dadating sa'yo, haharapin mo, but it doesn't mean na nagkasala ka porkit humarap ka sa temptation. Kailan ka magkakasala? Once you give in. Is that an amen, church? But the application is that do not give in. Instead, flee from temptation. It's like what Paul said to Timothy, flee from the evil desires of youth, which is not just applicable para sa mga kabataan. Talagang nung pagkakataon lang na yun, masyadong maraming temptation na hinaharap ang kabataan. As we go through the seasons of our lives, nandyan pa din yung mga kasalanan. Andyan pa din yung temptation, I mean. And we are being encouraged to flee from those evil desires. Takas. Lumayo ka. Kagaya ng ginawa ni Joseph, di ba? Kaya patakbong umalis. Sa sobrang pagmamadali, nahablot ng asawa ni Potiphar yung kanyang baro. Okay.
It cost him what? His freedom. It cost him yung status niya kay Potiphar. It cost him his reputation. But he was able to run away from temptation. And the Lord honored that. Amen po? Okay. So here's the third thing that we need to learn from them. God can still work in spite of our choices. Tama ba yung choice ni Judah? No. Tama yung choice ni Joseph? Yes. Either way, high or low, the Lord work for them. Ginamit ng Diyos yung sitwasyon ni Judah para bumalik siya sa pamilya niya. Mababasa natin sa chapter 44 ng Genesis. Okay, we will not be reading that. Si Judah mismo ang nagsabi, nung hindi pa nila nakikilala si Jose, okay, ako na lang po ang maiiwan dito. Huwag na po si Benjamin. Because Joseph was dealing with his brothers and sisters during that time, hindi nila alam na siya pala si Joseph. Sabi ni Joseph, maiwan na lang dito si Benjamin para masiguro ko na babalik kayo. And then Judah raised his hand, no! Ako na lang in behalf of my brother. He was able to learn sacrifice. Siya yung nagsabi na ibenta si Joseph. He fell into the trap of being tempted by what he knew was a prostitute. And then later on, nung nalaman niya nagkasala siya, nagrepent. And then he went back home. Bumalik siya sa tatay niya. Bumalik ka na rin sa tatay mo. Nagsisi siya. And then he became a responsible brother. Genesis 44 tells, huwag po si Benjamin, buhay ko na lang ipapalit. Ako na lang ang maiiwan. Kahit na nagkamali siya, kahit na nagkasala siya, kahit ang dami ng consequences na pinagdaanan niya, the Lord was able to win him back. Binalik siya ng Diyos. And you know what's the better story more than Genesis chapter 44? Nung sinabi niya na ako na lang wag yung kapatid ko, yung anak ni Judah kay Tamar na si Pares sa Tagalog, binasa natin. Sa kanya nanggaling ang lahi ni David hanggang sa lahi ni Jesus Christ. If you're going to read that in Matthew, malaking kasalanan ni Judah. Of course, Tamar has her own contribution sa kasalanan na yon. Pero hindi hinayaan ng Diyos na maging dahilan ng kasalanan na yon para putulin yung kanyang layunin. Galing sa lahi ni Judah at ni Tamar si Peres. From Peres, ipinanganak yung lolo ni David. David was born, and then after 14 generations, Jesus was born. Still, the Lord honored Judah. Why? Because he repented, he surrendered, he submitted himself once again to God. Bumalik siya sa Panginoon. Is that an amen, church? Then what happened to Joseph? No? Joseph became the instrument of the Lord to save not just Egypt, but the entire world from dying because of famine. Malalaman natin sa Genesis chapter 50. Grabing pagsisisi ng mga kapatid ni Joseph. Humingi ng tawad sa kanya, uy, ikaw pala yan, patawarin mo na kami. Binenta ka namin nung 17 ka pa lang. Nung sabi niya sa mga kapatid niya. No worries. Nangyari lahat ng yan para sa ikakaligtas ng buong mundo. The Lord honored His intimacy with God. Okay? God watches over our decisions and their consequences. So as we submit and stay in His purpose, God continues to include us in His divine plan. Amen, church? So application, we can always surrender and stay in God's purpose. Pakisabi sa katabi, manatili ka. Bumalik ka. Huwag nating hahayaan na malubog tayo ng kasalanan after kasalanan after kasalanan. Because eventually, the Lord is going to expose that. And once we encounter situations, let's flee from that. Hindi hahayaan ng Diyos na mag-depart ka sa Kanyang dakilang plano para sa iyo. Amen, church?
Amen. So tayo pong lahat ay tumayo. Ayan. Sabi ni Ben, hanggang alas 12 daw para yung fasting kayanin. Kaya yan. Okay. Two chapters of different stories of two brothers. Judas' choice, your choice, our choice minsan, no? Huwag nating i-point out, talaga Judah, ang sama mo talaga. Kaya ang hirap basahin ng Genesis chapter 38, nakakadiri kasi ang ginawa mo, Judah. It's easy to tell that, tama? Parang, nakakasuklam talaga yung ginawa ni Judah. Sino ba namang hindi masusuklam sa nangyaring yun, no? Nung nabasa ko ngayon, na-discourage ako eh. But when I understood biblical theology, yung ganda ng plano ng Diyos na unawaan ko, that none of us is perfect. Na kahit gaano pa katinding pagkakamali ang nagawa mo in the past, God is calling you back in His purpose. That's why you are here right now. Kaya ka nandito ngayon kasi binabalikan ng Diyos sa layunin niya. Kahit gaano katinding pagkakamali pa yung nagawa mo. The Lord is able. That's how gracious He is. Amen. Judas' choice is the same as your choice. Our choice. We choose to live sometimes apart from the God's covenant family. Pinipili natin minsan na lumayo tayo sa pangako ng Diyos. Pinipili natin minsan na lumayo tayo sa fellowship. For some reasons, maybe nahihiya tayo, natatakot tayo, nabuboard na tayo, we want new things, kagaya ni Judah. He wanted to live on his own. For some time, makikita mo na parang ang sarap pala. But at the end of the day, the Lord will make you realize it's always nonsense to live away from the presence of God. It's not just Judas' choice, it's your choice minsan, it's our choice minsan. Okay? Separating ourselves from spiritual accountability and divine guidance. That's why we fell into trap. Nahuhulog tayo sa temptation kung ano-anong bagay yung ginagawa natin. Now, to justify ourselves, we magnify the sins of others. To justify ourselves, we add a new sin. Kasalanan after kasalanan after kasalanan. But I know na sa mga nakikinig, nanunood, or sa mga narito, if you're still trapped in that kind of cycle, the Lord gives total freedom. Huwag tayong makontento doon sa pansamantalang kalayaan na inaalok ng panibagong kasalanan. Now, if you're like Joseph, resisted temptation and fled from sin despite the personal cost, choosing righteousness over momentary pleasure, nagpapakatatag ka, nilalabanan mo yung temptation, nananatili ka sa relasyon mo sa Diyos, pero ang hirap. Kasi araw-araw nandiyan yung pagsubok, araw-araw nandiyan yung pressure, nandiyan yung pleasure, na parang kung kailan ka lumalayo sa temptation, palapit ng temptation. But congratulations kasi nagiging matatag ka. With those decisions, both come with hard consequences, but the good thing is the Lord determines the result. Indulge in sin si Judah, leading to shame and consequences, yet the providence of God still worked through his lineage. Anong sinasabi ng mga Israelita when they talk about Jesus? The Lion of Judah. Grabe, no? Alam na alam ng Diyos kung gaano kalaki ang kasalanan ni Judah. Pero dahil bumalik si Judah, He restored him and honored his name. Even associating that name to our Savior, Jesus Christ. That's how good God is. Kahit gaano kalaking kasalanan mo, basta bumalik ka lang, mag-submit ka lang, sumuko ka lang ulit. Huwag mo nang ulitin. Huwag mong hayaan na makontento ka sa temporary freedom na yun. As for Joseph, he faced hardship and imprisonment
but remained faithful. So they both experienced God's divine providence at work. Ginamit siya ng Diyos para palayain sa kagutuman ang buong mundo. Highs or lows, there's temptation. There are times that we give in, there are times that we fled from temptation. But at the end of the day, the Lord is still in control. God's hand was on both Judah and Joseph throughout their highs and lows. He works through our decisions as well and their results orchestrating His purpose para saan? Sa kanyang kaluwalhatian pa din. Not for us, but for Him. So whether we find ourselves in positions of honor or in the depths of hardship, His sovereign plan remains unchanged. Nasa baba or mataas na point ka man ng buhay mo ngayon, may temptation ka man na pinagdadaanan, nag-i-engage ka man or nagpifli ka, patuloy po natin ipagkatiwala yan sa Panginoon. We need to submit, go back, and trust in God's providence because He is always at work. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa iyong salita for helping us go through Genesis chapter 38, seeing ourselves in the mirror of Judah's life. As we go through Genesis 39, we are also able to see ourselves in the mirror of Joseph's life. Salamat, Panginoon, sapagkat Ikaw yung Diyos na nagbibigay ng buhay, ng pag-asa, ng kalakasan. There will be times that you will treat people like sa kung paano mo pinatay si Ir, Lord, or kung paano mo inalaw yung pagkamatay ni Onan because of the grievous sin that they have done. Keeping us grounded, Lord, na hindi namin pwedeng samantalahin yung biyaya mo. We know that you have given these men chances, but they did not listen. Pero salamat sapagkat nakita namin sa buhay ni Judah ang pagsuko sa iyo. At nakita rin namin yung sa buhay ni Joseph na kaya pala namin ma-overcome yung mga tukso, pagsubok. Salamat, Panginoon, sapagkat pinakita mo sa amin that even though we are in the low points of our life, kaya pa rin po namin magtagumpay sa anumang mga pagsubok. And even though situations could be more difficult after this, at the end of the day, at the end of the season, Ikaw yung Diyos na magbibigay ng totoong kalayaan, totoong pagtatagumpay. Maraming salamat, Ama. Napakabuti mo. Thank you for making us understand all these things and loving these characters. Kung saan rin po namin nai-relate kami mga sarili. Maraming salamat, Ama. Sa pagpapatuloy po ng ating gawain ngayong umaga, tayo po ay makakatanggap ng simbolo ng dugo ng ating Panginoon at simbolo ng Kanyang katawan na nabayubay sa krus, nahirapan, nasaktan, namatay. Pero sa ikatlong araw, muling nabuhay to declare unto us that we will have the same life, a resurrected life, at the culmination of all this sa pagtatapos ng lahat. Malaya po tayo makakuha ng mga simbolong ito. Yan. Pero bago yun, hingin ko muna si Pastor Bench para ipanalangin ito. Maaari na po tayong makakuha ng mga simbolong ito.
Let's take this communion. Habang sila ay kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, pinaghati-hati niya yun, ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo ito at kainin. Ito ang aking katawan. Kainin po natin ang simbolo ng katawan ng Panginoon. Pagkatapos dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos, ibinigay yon sa kanila at sinabi niya, kayong lahat ay uminom nito sapagkat ito ang aking dugo, nakatibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugong ibinubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Inumin po natin ang simbolo ng dugo ng Panginoon. Maraming salamat, Ama, sa patuloy na kalayaan na ihayag ang aming pananampalataya. Thank you po sa mga natutunan din namin ngayong umaga. And as you continue yung gawain mo ngayon, patuloy niyo pong pagpalain, Lord God, bawat isa. Kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makaupo na po tayo. Dre, makabili kang cake. Cake.